Hello guys! Welcome to my mini vlog at ngayon ay isasama ko kayo sa aking pupuntahan. Yun nga pala, yung unang araw ko. Pumunta ako dito sa amin sa DC Dorm kasi mula 88 dorm po ay lumipat na ako ng DC Dorm kaya dito na ako a-attend ng meeting simula ngayon. At yun nga po, nung pag-uwi ko niyan ay nag-commute lang ako at napaka-convenient po ng transportation ng Taiwan. Mura pa kung magbabas kayo. At the other day naman po ay yung paglabas namin sa trabaho. Lagi po kaming dumadaan sa palengke. Hindi para mamili ng lulutuin, kundi mamimili kami ng kakainin. Araw-araw dito po kami pumupunta. Sa mga may alam kung ano po yung pientang, yung mga nagtatrabaho dito sa Taiwan ay alam ko pong alam nyo kung anong ibig ko nang sabihin. Yun nga po yung karaniwang kinakain namin dito sa Taiwan. Meron po itong mga tatlong klase ng side dish ng mga gulay at meron din namang ulam. Yun po yung sinasabi nilang pientang kung hindi po ako nagkakamali. Nag-stop over po muna kami dito. Stop over! Hindi, bibili po kasi kami dito ng pagkain para sa tiyahin ng jowa ko. Kaya napadaan po kami. Ito po yung karaniwang mga pagkain na kinakain ng mga Taiwanese. Yung pong giniling na baboy. Para siyang giniling at ang dami-dami niyang mantika. Speaking of mantika. At kung ano-ano pa. Merong karne, merong sabaw na mainit. At ayan nga po pala. Pagkatapos namin bumili doon, pumunta naman kami dito sa tindahan ng pientang. Ito na nga po talaga yung pientang. Ito yung kakainin namin. Sa halagang 60 NT lang dito kami dumayo kasi ang mura-mura lang para naman kami makatipid. At ang dami ng in-order namin. Ayan po yung sample ng pientang na sinasabi ko. At ang pinili ko po dyan ay isda at puro mga gulay. Murang-mura po dito. Ang dami po ng pila. At nung kinagabihan naman po ay dumayo naman kami sa Choying Night Market. Sa mga taga-Kaohsiung dyan, arat na kayo sa Choying Night Market para naman ma-experience nyo ang mga pagkain dito. Ang malaking night market tuwing gabi. At ayan, hindi nga namin napigilan. Sumama na rin ako sa paglaro dito. Nag-try ako sa halagang 100 NT. Ay naglaro po ako ng 3 hilera. 100 NT na yun. Kung isang hilera lang ang lalaroin mo, ay 35 NT naman. Parang babalik lang ako sa pagkabata, ganon. Kasi, hindi ko naman po ito na-experience. So, kung kailan nandito ako, so enjoy life na lang muna kahit na sa murang halaga lang, o diba? Na-enjoy ko yung pagkabata na hindi ko naman nagawa. Dito ko pa ginawa talaga sa Taiwan. Naman tawag dyan? Hindi ko masabi-sabi. Internationally, ganun ba yun? At ayan nga pala, nung other day naman po, the next day, and the next day, ayan, kumain naman po kami dito sa mga tusok-tusok ang tawag po ng karamihan ng mga Pinoy dito kasi yan po ay merong sari-saring pinili, mga pagkain. Tapos, pagka-uwi po namin yan, nakamotor kami nun, tapos na inaya ko yung jowa ko na mag-bicycle kami. Kapag po kayo ay merong swaka or card, pwede nyo po siyang i-register para po makagamit kayo ng bicycle. Meron po itong bayad at lalamanan nyo po yung inyong card or iPass card sa 7-Eleven or sa anumang convenience store na malapit sa inyo para magamit nyo siya. At saka napaka-easy lang at napaka-mura guys. Kahit saan pwede nyo yung dalahin kasi meron kayong pagsasalpakan ng bike everywhere you go. O, diba? Convenient na convenient, mura lang kung wala kayong motor. Tapos, kung gusto nyo lang mag-exercise or mag-stroll, edi makakagamit na kayo ng bike. At saka, meron po siyang QR code doon sa mismong pagkukuhanan nyo ng bike para makapag-register po kayo. Napakadali lang po. At saka, wala pong pwedeng gumamit ng bike na
gagamitin nyo. Kasi naka-pangalan po yun ay sa inyo. At kung meron man pong kumuha ng bike na yon, ay syempre, mapipenalty po yun kasi isusumbong nyo siya sa police, di ba? Di, mapapauwi na naman po yan. Hindi, joke lang po. Hindi naman po agad-agad mapapauwi. Pero bawal po yung ganon. Dito po talaga ay napaka dami ng mga camera. Kaya hindi po kayo makakatakas sa mga pulisya. Maliban na lang kung kayo ay nasa Pinas. Kahit na nasa Pinas na nga at may camera, hindi man lang kayo mahagi-hagilap kung saan kayo nagtago. Dito, saang sulok man kayo mapunta. Tumakbo man kayo, may dalang pera o ano man. Talagang mahuhuli at mahuhuli kayo. O, diba? At saka sinishare ko lang, alam nyo ba, pagod na pagod kaming magbike dito kasi hindi naman ako talaga as in marunong magbike. Yung pahinto-hinto nga ako ng pagbabike dito, tapos tawa kami ng tawa, tapos bigla pang bumaliktad yung aking cellphone. Walang Diyo. Ay, ayan. Kung saan-saan na ako nagpunta. Tapos, napagod kami kasi bumili kami ng sabon doon sa Xiaoba. Parang Xiaoba, para po siyang Xiaoba, ganun, 10-10-10. Ang tawagin ng iba, yung pinakamalaking bilihan ng mga kung ano-ano. Sa 24 hours po yon na malapit doon sa papuntang Carrefour. Yung way lang po, papunta doon sa may bridge, sa mga hindi nakakaalam, yung mga, kasi nawala na po yung tente na maliit dito sa may 88 dorm. So, pwede po kayong pumunta doon, lampas pa sa donuts, yung way po niya. Kaya makakabili kayo doon ng maraming mga kailangan nyo sa bahay. Ganon, merchandise store. Ganon. Tapos, ayan, iniwan ako ng jowa ko doon kasi naghintay ako dito kasi naka-stoplight. Tapos siya, dire-diretso lang. Tapos, ayan, nagbukas na naman ako ng cellphone ko. Tapos, ang nangyari, pabali-balimbang naman ang aking cellphone. Ay, nag-aare. Tawa ng tawa. Wala, first time lang naman. Hindi naman sa first time, pero ito lang ulit yung moment na nagbike kami ulit. Yun nga lang, hindi talaga ako pwedeng magbike kasi yung opera ko nga nasakit. So, tiniis ko na lang to hanggang sa matapos kami, hanggang sa makauwi. Pumunta kami dito. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyong parang 10-10 na merchandise store. Bumili kami dito nung pinapabili ng tiyahin niya na para sa buhok. Tapos, nakakita din ako ng freshener para naman ma-refresh ang ating loob ng bahay kahit na galing ka sa pagod. Para naman maging masarap, para naman maging maganda ang amoy ng loob ng ating kwarto. Kaya bumili po ako noon. Tsaka mura lang naman po yun, yung binili ko. Papakita ko sa inyo kung ano yung binili ko. Sa halagang 45 NT lang. Ayun. Ayan nga po yung binili ko. Tapos yung pang-ibit sa buhok, yan po ay sa tiyahin ng aking jowa. 45 NT lang sa mga gustong magkaroon ng freshener sa loob ng kwarto, sa loob ng apartment. 45 NT lang po. Ayan, re-recommend ko sa inyo. Ay hindi po yan bawal din sa Taiwan. At yan po ay wala naman po akong bayad dito sa pag-sponsor ko nitong binili kong freshener na ito. O, diba? Ayan, marites din tayo ng mga tinda-tinda dito, kung anong meron dito, di ba? Itinuro ko lang kayo ng konti lang naman. Ayan, sa mga gustong bumili ng pagkain, parang biskuit ng pambata, kahit pang matanda ay pwede po yan. Kaya kung gusto nyong itry, ay pwede nyo yung baunin sa production. Huwag nyo lang kayong magpapakita at baka kayo maisumbong at baka kayo magkaroon ng DN. Ay, ganoon. At ayun na nga, ready to go na nga kami, to go home. Kasi, gamit na dito yung jowa ko.
bicycle. Kasi sanay kasi siya na laging nakamotor. Hindi ko lang naiparinig sa inyo yung sounds at yung ibang video ko ay pinutol ko na din. Talagang kagrabe ang reklamo